Makibalita po ulit tayo sa mga kaganapan sa Senado. Naroon ang kasama natin si Sandra Aguinaldo. Sandra, ano nangyayari dyan ngayon? Yes, Jonathan, ngayon ang nagpapatuloy po yung tinatawag nilang heightened security dito sa Senado at ito nga po ay sa gitna ng alingas-ngas na di umano ay posibleng magkaroon ng second round, ika nga yung tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kasi yan ang ugong-ugong dito, Jonathan, at kaya ang sitwasyon ngayon, nakikita ko nakasara po ang mga gate ng Senado. Pati na rin yung isa pang gate doon sa side ng GSIS na kung minsan ay nakabukas nakasara ngayon at may mga security yan all over at narito rin bukod sa Senate security ay merong mga PSPG elements dito at ang ilan po sa kanila ay may mahabang kalibre ng baril. Ang utos daw po ng Senate President na si Peter Cayetano ay hindi po basta-basta magpapapasok kung hindi nila verify ang identity at ayon na rin po sa Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay hindi ang utos din po ay hindi dapat ibigay si Senator Bato de la Rosa at kung sakali man daw na magkakaroon ng pagpepresenta ng warrant of arrest ay makikipagpulong sila ng mahinahon kasama ang Sergeant at Arms at kasama na rin mismo si Senate President at kakausapin daw nila mabuti kung sakali man ngang darating dito ang mga kawani ng NBI. Gayunman, ayon po kay Sergeant at Arms, ay meron na silang namataan na di umano ay mga NBI personnel pero sila po ay nasa labas ng gate. At sabi niya kung ano't ano man, nakasara na yung mga gate, magpapadaan naman daw sila pero hindi basta-basta kailangan nilang ma-verify ang identity ng mga pumapasok sa Senado. So ngayon Jonathan, madalas ka rin naman dito, masasabi ko malayong-malayo ito doon sa usual na Senate security na nararanasan natin na tuwing pumapasok tayo dito sa Senado. At sa labas naman po ng gate, ay merong layer naman ng crowd control. Pero yan naman po ay nagbabantay doon sa mga nagrarally po. Dito meron pabor kay Senator Bato at kahapon naman po may dumating din naman na hindi pabor sa kanya. So yan po ay naingatan din naman na magkagulo doon sa labas ng Senado kung kaya may din po ang pinapatupad na seguridad. So yan muna, Jonathan, ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Jonathan? Yes, Sandra, nakita natin sa video, nasa labas, nasa gate, nasa loob ng gate, si Sergeant at Arms na in charge ngayon, si Retired General Mau Aplasca. Anong ginawa niya doon? Alam mo ba, Sandra, kung ano yung may mga kinausap ba siya doon na mga otoridad? Yes, nag-iikot siya ngayon, galing siya sa kabilang side, yung side ng GSIS. May gate sila na sinishare doon. Pero at the same time, dito sa side naman na usual na pinapasukan talaga ng publiko, ng pangkalahatan, ay kinausap din niya yung mga security, kasi meron dito parang private security agency sila. Pero sila yung nakatalaga na mag-secure dito. Kinausap din niya, pinagbilinan, kinamusta, gano'n. Pero bukod dyan ay nag-iikot siya, pati doon sa labas, lumabas siya para kumustahin naman yung mga pulis na nandoon sa linya. So kina-clarify niya lang na iiwasan nila na maging magulo yung sitwasyon at yun nga daw kung sakaling merong talagang darating dito para magpakita ng warrant or mag-serve ng warrant, kakausapin nila ito ng maayos. Jonathan? Oo nga, talagang elevated security kasi yung gate naman dyan sa Senado, nakita ko sa video, pag pumupunta tayo dyan, nagko-hover, wala naman yung mga barbed wire. Pero ngayon, may barbed wire mismo doon sa tapat ng gate, Kailan lang yun? Ngayon na ba inilagay yun, Sandra? At para saan daw yun? Dito lang talaga yan. Itong medyo, bukod dyan kasi, di ba naalala mo nung Lunes, ay meron na ring tension dito, ika nga. Doon na rin talaga nagsimulang isara ng pangmatagalan. Kasi dati kung isasara man yan, bubukas din maya-maya. Pero ngayon talaga ay halos sa buong araw na yan nakasara. At meron din nilagay na barbed wire. Jonathan? So hindi na basta-basta nakakapasok ang mga sasakyan at ang mga tao doon sa gate, Sandra? Paano? Paano ang proseso kapag may gustong pumasok sa loob ng Senado?
Kaninang umaga, doon sa main gate na usually ginagamit ng publiko, nakapasok pa kami, drop off, tapos lilipat na doon sa parking sa labas, no, yung open parking nila. Pero ngayon, hindi rin namin alam kung paano makakalabas. Ang nakikita ko ngayon, Jonathan, as we speak, bumubukas pa, yung GSIS side na gate para naman makadaan. Pero so far, ang nakikita ko ay mga, kumbaga, magagarang sasakyan, parang VIP cars yung dumadaan doon. Ngayon, nakasara din yan. Pero habang nag-uusap tayo, bumubukas siya tuwing merong dadaan na sasakyan. So I guess, sinasala nila talaga yung lumalabas-pasok dito sa Senate premises. Jonathan? Ibig sabihin, Sandra, kung may darating man na mga ahente ng NBI doon sa sinasabing posibleng pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa, diyan sila dadaan sa main gate at ang sinasabi ni Retired General Aplasca ay tinitiyak niya na walang mangyayaring kumusyon. Di tulad nung nangyari nung Lunes na nagkahabulan. Ibig sabihin, kung may darating man na NBI agents at magsiserve ng warrant, siya mismo sasalubong, maayos na dadalhin kay Senator Bato? Ganun ang mangyayari, Sandra? Ang sabi niya sa atin, kung ma-verify nila na talagang merong darating dito na otoridad at merong warrant of arrest, ay haharapin niya ito at pati na rin si Senate President Alan Peter Cayetano. At bukod dyan, ang napapansin natin kasi sa gate pa lang talaga, na-verify na talaga yung mga identity, like yung mga pangalan ng media, may listahan na doon sa gate pa lang. Dati kasi, di ba, nasa lobby ka na. Saka ka lang ma-verify talaga yung exactong pangalan mo, yung ID mo, etc. Pero ngayon sa gate pa lang kasi naalam na si anong pangalan. So, kumbaga doon pa lang magkakaalaman na sa gate pa lang. So, hindi katulad dati na maaring nasa loob na, no, bago magkaalaman kung ano talaga yung identity ng isang tao. Jonathan? Sandra, nakita mo ba ngayon si Senator Bato de la Rosa? Kasi sinasabi kanina, lumabas siya around 4 p.m. mula doon sa sesyon, sa plenaryo. Tapos may mga report na nagsasabi na bumaba siya, sumakay siya ng elevator kasama yung kanyang abogado, pababa sa Senado. Tama ba yon, Sandra? May nabalita ka bang ganun at nakita mo ba siya? Ang nakita ko lang, Jonathan, ay yung pagsakay mismo sa elevator. Kaya lang hindi clear talaga kung talagang kumbaga lumabas sa elevator nung nasa baba ito o nung pag-akyat ito. Kasi ang office niya kasi ay nasa taas, no? At saka siyempre parang giingat din siya namang lumabas talaga ng premises ng Senado. Kaya nakikita namin sa buong araw naman kasi in and out lang din sa lumalakad dito sa paligid at nagpapa-unlock ng interview. Pero ngayon, this time, ayaw niya magbigay ng pahayag nung nakausap ng ating team doon sa may elevator. At apparently medyo talaga yung nakikiramdam sila kung ano yung ilalabas halimbawa ng Supreme Court at ganun din yung itong alingas-ngas kaugnay sa posibleng pag-aresto sa kanya. Jonathan? Sandra, nung nakita mo si Senator Bato doon sa elevator, kamusta yung mood niya? Ano ba? Relax ba siya? Seryoso? Ano yung nakita mo doon, Sandra? Oo, seryoso siya. Seryoso siya. At parang nag-wave lang siya na hindi muna siya magsasalita. Unlike yung earlier in the day na medyo na na siya, no, na kumbaga gumagaan na yung pakiramdam niya kasi rin talagang sinusuportahan naman siya ng majority senators dito. Pero kanina medyo seryoso si Senator Bato. Dumalo siya ng sesyon gaya naman ng sinabi niya. Pero hindi siya nagpa-participate doon sa pagsasalita sa floor. Jonathan? Oo, ang inaabangan kasi natin, Sandra, no, kung ano yung desisyon ng Supreme Court doon sa hinihain ng TRO doon sa arrest warrant ng ICC. Kasi kapag yun ay na-deny, possible na siyang silbihan ng arrest warrant ng NBI. Pero pag kung yun ay granted, hindi mapipigil muna, no, yung pag-aresto kay Senator Bato. Tama, Sandra? Yes, tama ka. At one thing din na gusto ko i-share sa iyo, Jonathan, ay narito yung abogado the whole day, narito ang abogado ni Senator Bato de la Rosa, si Attorney Israelito Torion. At sinabi nga niya na nakaantabay sila dyan. Yun nga lang, positive thinking daw ang ginagamit niya. Kumbaga ayaw niyang pangunahan na hindi papabor sa kanila yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. Jonathan? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Alamin naman po natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado
Nandun po yung mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa at naroon po ang kasama natin si Oscar Oida. Oscar, ano ang nangyayari dyan? Ano nakikita mo? Well, Jonathan, hanggang sa mga sandaling ito ay napakarami pa mga tao no, dito sa may labas ng Senate compound. Particularly sa labas ng gate ng Senate compound. No. Nandito pa rin yung iba't ibang grupo na nagsasagawa ng kanilang programa. No? Yung iba, programa ng pagsuporta, iba, programa ng pagprotesta. No? Yung pagprotesta, mula kayo ng umaga hanggang ngayong hapon nga, nagdatingan nga yung iba't ibang grupo tulad ng bayan. Tapos ngayong hapon naman, yung Akbayan Youth, Tindig Pilipinas, Atom at iba pa para ipagsigawan yung kanilang panawagan no? Na matuloy yung paglilitis kay VP Sara at para sa pag-aresto naman kay Senator Bato de la Rosa. Andito rin naman yung mga supporters, mga pro-Duterte supporters, mga sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa na pinapanawagan naman na siya ay maproteksyonan no? Laban sa pag-aresto. At hanggang sa mga sandaling ito ay nandito ang magkakabilang grupo at ang mga pulis naman ay natiling matagumpay sa paghihiwalay sa kanila. Kanina, nagkaroon ng bagya lang, no? Konti-konti lang naman na tensyon ng magpang-abot no? Ng kantsawan. Kantsawan lang naman yung magkabilang grupo. No? May mga nagkabatuhan ng mga aligasyon at kantsaw at agad naman silang naharang ng mga pulis na plano naman talaga ng pamunuan ng Philippine National Police mula sa POL dahil nga yun daw yung key para nga maging mapayapa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado ay kung hindi papayagan na magkadikit itong mga nagpapahayag ng kanilang mga salubin patungkol sa mga issue na nababalot ngayon dito sa Senado. Jonathan? Oscar, gaano kalayo sa isa't isa yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at yung ibang grupo? Well, hindi naman gaanong malayo, Jonathan, no? Pero yung pagitan nila ay napapagitan sila ng napakaraming mga pulis. Sa taya nga dito kaninang umaga, nasa 1,200 na kapulisan ang dineploy dito sa paligid ng Senate compound. No? At mukhang sumasapat naman ito para nga mapanatiling mapaayos. Sabi kanina ni NCRPO Chief, no, General Abirin, na nakipag-usap naman siya sa magkabilang panig, no, at nakiusap siya na huwag nang umantong pa sa girian. Pero batid din naman nila na hindi po may iwasan kung magkakadikit itong mga nagbabanggaan na grupo. Kaya minabuti nila na harangan, no, make sure na hindi makakatawid sa kabilang side yung bawat isa para mapanatili ang kaayusan dito sa labas ng Senate compound. Jonathan? Oscar, nung Lunes, may mga sound system set up pa yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Pero ngayon, sa nakikita ko sa video, megaphone na lang yung ginagamit. Wala na yung sound system nila dyan? Pinagbawalan na ba yun ng pulis? Oo. I don't know kung may pinagbawal. No? Kasi kanina, nung nagsagawa naman ng kanilang programa, yung Tindig Pilipinas, Atom at Akbayan Youth, no? Parang nakagamit naman sila ng, hindi ako lang sure, pero parang nakagamit naman sila ng genset. So ito lang pong pinagbawalan yun. Yung mga nandito naman, meron pa rin sila mga gamit, no? Na yung mga banda, mga ganyan, megaphones. Pero yun nga, yung stage, sa buong maghapon, wala naman nakapag-set up noon, yung mga malaki ang stage. Yun ang tinatanong mo, Jonathan. Oo. Malayo ba sila mismo dun sa gate nung Senado, Oscar? O malapit lang din? Well, malapit lang din. Ang nagiging parang pinaka-key dito is yung pinaka-square ng Senate gate, no? Yung paglabas mo ng Senate gate, yung pinaka-square noon, nahaharangan yon ng mga pulis. Kaya magkabilaan sila. So hindi nakakatawid yung grupo sa kabilang side. At yun nga yung nagiging key so far, no? Kaya nagiging maayos ang sitwasyon. Jonathan? Oscar, can you share kung ano ba yung mga sinasabi ng mga taga-suporta ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, dyan sa kanilang programa or rally?
Oh, well, it's the same sentiments no na sineshare ng senador no pag na siya ay nai-interview na wag hayaan na maaresto no ng taga-ibang bansa ang isang Pilipino no. Plus yung mga syempre yung mga usual ng alegasyon no na singilin yung mga boboto for impeachment no, may mga ganun silang panawagan at iba pa, Jonathan. Alright. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.